What's up mga ka-info vlog? Sa ating featured video ay mga kakaibang hayop na endemic o sa ating mahal na bansang Pilipinas lang makikita. At ang mga kakaibang hayop na madadalang lang makita dahil ang iba dito ay endangered species na at need nating mapangalagaan para sila ay hindi maubos. Idedetalye ko sa inyo ang kanyang anyo, katangian at kung saang parte sa ating bansang Pilipinas sila makikita. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay paklik ang subscribe button, paki-like and follow na din para sa ating mga susunod pa na video. Simulan na natin ang ating video. Sa unang listahan ay ang Philippine Giant Golden Crown Flying Fox. Tinatawag itong Giant Golden Crown Flying Fox dahil ito ay may kahawig sa mukha ng fox. Malayelowis at golden na balahibo ang ulong bahagi. Ito ay isa sa mga pinakamalaking paniki dahil ang wingspan nito ay umaabot hanggang 1.7 meters. Itagdag mo pa dito ang kanyang matulis na kuko sa kanyang paa. Meron din itong maliit na muka at tenga. At tumitimbang ito na 1.4 kilos. Makikita ang kakaibang hayop na ito sa lugar ng Bohol, Boracay, Cebu, Leyte, Luzon, Mindanao, Mindoro, Negros, Polillo at Panay. Ang Giant Golden Crown Fox ay hindi gumagamit ng echolocation na katulad ng ibang panig sa paghunting nila ng pagkain, kung saan nagpapalabas sila ng kakaibang tunog o sound waves. Kung saan pag may tinamaan ang sound waves ay nagbabounce back ito sa paniki para makuha ang eksaktong lugar, layo at sukat, laki ng target. Ang ginagamit ng Philippine Giant Golden Crown Fox ay ang kanilang matatalas na mata at pang-amoy dahil ang kanilang pagkain ay prutas. Oo, tama, sila ay fruit-eating bats o frugivorous. Isa sa paborito nilang kinakain ay ang pig's fruit. Ang susunod natin ay isa ding paniki. Ito ay Philippine Nose Tube Fruit Bat. Ito ay may malatubo na pointed na nostril. Kaya tinatawag sila na nose tube fruit bat. Ang prutas din ang kanilang kinakain. Minsan ay insekto. Makikita sila sa rainforest sa parteng Sibuyan, Negros at Cebu. Ang uri ng paniki na ito ay kasama sa listahan ng mga endangered species dahil sa patuloy na pagkawala at deforestation ng kanilang tinitirhan o kagubatan. Philippine Flying Lemur. Kilala din ito sa tawag na kagwang na minsan ay napagkakamalan ng ibang tao na higanting ibon. Pero ang totoo dito ay hindi sila nakakalipad. Sila ay naggaglide sa pamamagitan ng kanilang flaps o malapakpak nilang balat. Dahil dito ay nagagawa nilang magpalipat-lipat sa mga puno. Ang kanilang muka ay maikukumpara mo sa isang aso at ang kanilang namang katawan ay sa squirrel. Makikita ang Philippine Flying Lemur sa kagubatan ng Mindanao, Bohol, Samar at Leyte. Kakaiba ang susunod natin na ibon dahil meron itong gular sac sa kanilang leeg kung saan kaya nila itong punuin ng hangin. Ginagawa nila ito bilang pag-attract sa mga babaeng frigate bird. Nag-i-stay sila sa ibaba o ibabaw ng puno at nagpapalaki ng kanilang gular sac. Ang susunod natin na bida ay ang Philippine Frogmouth na malapapit ang anyo dahil wala itong mahabang tuka, ngunit mayroon silang malaking bibig na ako mismo ay hindi pa nakakakita ng ganitong hayop. Hindi ito makulay pero ito ay may camouflage na nagsisilbing kublin nila sa ibang nais maghunting sa kanila. At ang kanilang mga mata ay may pagkahawig sa pusa. Sa gabi sila nangunguha ng pagkain, mga maliit na insekto
kasulad ng kuliglig at grasshopper. Ang next natin na bida ay ang Mindanao Flying Dragon. Ang lizard na ito ay kakaiba. Makulay ito na pinaghalong yellow, gray, orange at green. Pinakamalaki ito sa genus Draco o lizard. Humahaba ito sa average na 8 inches. Ang Mindanao Flying Dragon ay endemic or sa Pilipinas lang makikita. Ito din ay nakakapagpalipat-lipat sa puno sa pamamagitan ng paggaglide. Makikita ang Mindanao Flying Dragon sa Mindanao, Leyte at Samar. Whistling wrinkled brown frog na tanging makikita lamang sa Pilipinas. Kakaiba ang palaka na ito dahil ito ay nagwi-whistle o humukuni na parang ibon. Ito ay pinagsamang kulay na gray at green. Ginagamit ng wrinkled brown frog ang parte ng leeg at kumukuha ng buwelo para magkaroon ng kakaibang tunog. Harlequin tree frog. Ang Harlequin tree frog ay kalamitang nakikita sa taas ng puno. Ito din ay naggaglide sa mga puno sa pamamagitan ng kanilang web feet para makasagap ng hangin pababa. Mayroon din silang balat sa gilid ng katawan na nakakatulong din sa paggaglide patungo sa ibang puno. Ginagawa nila ito para makatakas din sa kanilang predator katulad ng tao at ahas. Lotus bird. Sa unang tingin, akala mo na tinubuan ng maraming paa sa katawan. Pero kapag ito ay tiningnan mong mabuti, ito pala ay kanyang mga anak na pinoprotektahan sa mga predator, kagaya ng bayawak at ahas. Ganyan niya kamahal ang kanyang mga inakay. Magiging misteryo ang isang bagay o pangyayari hanggat hindi natin ito natutuklasan. Ano ang iyong palagay sa video na ito? Paki-comment ang iyong reaction sa comment section, paki-like kung nagustuhan, paki-subscribe na din para sa ating pang mga susunod na video.